Yan mga sir, live na po tayo ngayon. Nagkakaroon din kami ng problema with their stream kasi kita nyo yung YouTube na piniplay namin dito. O yan, offline, kita mo, di ba? O, ready mo ulit sa kabila. O, yan, ganyan lang, switching lang tayo. Kasi mga sir, binigyan kami nila ng, ang tawag doon, live feed. So, ilan-ilan lang yung binibigyan ng live feed. Yung mga remote na nagkakas kami, pati yung iba. 12 lang, no? Di ba 12 lang? So, ibig sabihin, dosing studio lang yung binigyan ng live feed. So, ang problema, yung live feed nila, tumalong din. Di ba? So, that's it. Mga sir, pero good thing, andito si Tropang God Hunt, no? So, sabi nga ni... Savior. Sabi nga ni Skastakli, God damn, ay God Hunt, di ba? Yun yung ayun yung ano ko. Yun ang maganda ron. Shoutouts nga pala kay Tropang Eugene. Sana lahat. Yun. Napakasay. Pero ito na po, hindi kami papapigil sa pag-broadcast. Tanggalin nyo man yung live feed. Meron kami ritong isa pang pwedeng pagkuhanan. So tuloy-tuloy na tayo rito. TNC at saka Team Russia, paring Mau. Tayong dalawa na naman ang magkasama rito. Maganda naman boss yung naging performance ng TNC kagabi. Yung tayo din Pero that is against Tier 2 to Tier 3 Team Brazil. Ang problema, how can they fare against this somewhat VP team ng Team Russia? Nga, boss. No? Kasi nag-even din sila ng group stages. Nag-1-1 sila. Isang real talk nga, Boss Nick. Real talk, nakakaramdam na kami. Pero kahit na nakakaramdam na tayo rito, tuloy-tuloy yung broadcast natin. And eto na yung first 3 picks ng Russia. Earth Spirit, Nature's Prophet, tsaka Phantom Assassin. Sino naman ba nila? Shadow Demon, at tsaka yung Chen ni AU. Yun nga, boss. No? Actually, maganda yung performance nila. Pero open pa rin yung Lion netong TNC. Kasi mataas din yung win rate nila, boss. Tsaka yung POC ni either Armel or si Raven. Ayun na nga. Yung Lion ni Teams. Kasi mataas, boss. Actually, around 70% yata yung win rate. At nag-research din ako kanina, boss. Dapat lang. si Gabi, all throughout nung tournament, 15 deaths pa lang siya. Siya yung may pinakamataas na KDA. Tapos yung kahapon, isang beses lang siya namatay against Team Brazil. Yung usapan natin kahapon, di ba? Si Gabi, kahit na natatalo sila, laging merong farm, minsan lang mamatay, no? Ano yan? Galingan ninyo, mga sir. Live kayo sa big screen. Saan to? Okay. So, live, bigay mo kay Eric yan. Okay, bigay mo kay Eric yan. Live tayo ngayon sa may big screen, dun sa may eSports Center ba yun? Magandang araw po sa inyo dyan sa eSports Center, pati yung mga tropa lang sa Nimo dyan, ma! Nagulat naman ako doon. Ma, nasa TV na ako, ma! Pero fourth pick ng Virtus Pro, it's Pangol year para dito. Actually, boss, yung last engagement ng Team Russia at ng TNC, nanalo yung Team Russia doon with Pangolier at saka yung Enigma, which is maganda naman yung ginawa ng TNC dito. Nakapag-research naman sila na alam nilang yung Enigma, yung naging pinaka-problem nila nung last engagement na nanalo yung Team Russia. Kaya automatic ban. Automatic ban dito. Kumbaga yung mga space-creating heroes, boss, na makakapag-prevent dun sa TNC na lumaban yung face rush lineup nila. Pero dito, life stealer para sa TNC. Ang kulang rito ng tropa natin, ng TNC, is yung mid lane Ermel. Kungka already banned. Ember Spirit already banned. Ano ba yung ginamit nila kahapon against Team Brazil ni Armel? Alam ko, first game pack, boss. First game pack. The second game. Si Raven pala yung nag-pack nun, boss. Kung kayo, boss, first game, tapos second game, hindi ko maalala. Kaya mo yan. Mauna ka na ng chat na. Ayun yung ano mo, Leshrak daw. Morphling. Akala ko Leshrak. Morphling. Medyo, ang dami na kasing game na naiisip namin. So, nagka-rumble Uy, kita mo naman yun, oh. Kala mo yung mukha, oh. Shoutouts nga pala dyan kaya yan, si Nine Pasha. Yan, si Nine Pasha. Si Noan po kasi is nasa Team Ukraine, which is natalo kanina. Sobrang sakit naman sa ulo nung kung sakaling maglalaban sa finals, Ukraine tsaka Russia. Parang Virtus Pro din yung nanalo ron, di ba? So, parang hati-hati ang naging datingan. Yung kabila naman, si Ninja Boogie nagbabalik. Ayan, oh. Sa dulo. Pumayat. Pero nasa gilid-gilid na lang siya. Yan na nga, si AU nag-iisip, ha. Tingnan mo sabi ni Teams. Kumpiyansa naman ako kay Armel dyan, pre. Ayos na ayos. Ano ba yung magandang ayos na hero mo, Armel? Sabi ni Teams. Actually, mas open pa yung pack, eh.
which is great against Earth Spirit and Pangolier. Di, ang problema mo dyan, sino yung mid lane ng kabila? Yun Eh, nga. paano pag nag-DK yung kabila bigla sa pack, o, di ba? Eh, mabilis sila mag-mid ng either Batrider, di ba? Which is hindi maganda yun. Hindi yun ayos. So, Razor, kasi sila yung una sa 5th pick eh. Yan nga. So, pag sumugol sila sa pack, auto-transition to kabila ng, ano, ng... Counter hero. So, kung i-offlane nyo yung pack, mapapamid lane yung Batrider, di ba? Which is, hindi naman ganun din ka-flash farm yung Batrider kahit bigyan mo na magandang early game eh. Pero pwede rin nila boss ilagay Lifestealer sa build if ever na mag-DK. Pero nagkagulo-gulo na yun, no? Yun nga, Nagkagulo-gulo na. Hindi na yun yung traditional na galawan ng TNC kasi gusto mo si Gabi na nakakapag-free farm. Yung Pinaprotekta ng dalawa, di Apo. ba? So, lalo na sa Virtus Pro pa, no? Paano sa laki Kuya Nick? Shoutouts nga po pala sa mga tropa sa Esports Center. This is the semi-finals ng... ano bang laban to? WESG 2018. Biro lang, biro lang. Ito, last pick Morphling na naman sila. Yan. Kahapon kalaban din nila, Pangolier against the Morphling. Tsaka din. PA din boss. Pangolier PA nga rin yung Team Brazil kahapon. Pero ito in-improve na Pangolier at tsaka Phantom Assassin kasi kahapon medyo, nga, tier 2, tier 3 team yung Team Brazil. Last pick. Kumbaga mas Inantay natin. in-expect natin boss na magpe-perform itong Russia compare nung sa Brazil last time. Sa ito, maganda to. Ngayon na sila tumayo at nagkumpulan sa draft. Mukhang nahihirapan sila. Sana manalo pa din mga wag kabahan boys. Yun. Pero mga sila to, regardless, kung manalo or matalo sila, do gusto natin manalo, they still have next series. Yes, boss. Either for the finals or for the 3rd and 4th placer. Waiting on the finals, the Chinese squad, Kin Gaming. So, yung 3rd and 4th naman ang waiting doon, Team Ukraine. Possible. So, kung sakaling finals, Philippines versus China, no? Yun nga, boss, mainit yun. Medyo mainit yun if ever. Pero aabangan natin. Medyo Last naging pick. hype. Who will it be? Secured na yung TNC ng $50,000. Pag nanalo sila rito, secured na sila ng, wait lang mga sir SG 2018. 200 yata, boss. Oh, 200 yata. Wait lang. $200. Ha? Oh. English yun sa kanila if ever. So, eto nga po. De, sige, yaman na. Pag sinod na lang, out na. Ha? Yaman na, G, Rick. Sigurado na silang $200,000 if ever mananalo sila this time. Pero pag hindi sila natalo, baka 50,000 lang yung mapanalo na nila. Kasi yung 3rd tsaka 4th, dodoble yung premium mo if ever mananalo ka sa 3rd and 4th place na yun. Pero Ursa last pick for Team White off, no? Yun nga, boss. Ato mo ang Ursa mid siya, boss. So, okay siyang against Morphling kasi yun nga. Si Ursa kasi malakas siya sa burst down. Yung capability niya na pumatay agad ng isang hero. Pero si Morphling mo kasi at least meron naman siyang panglaban. So mid Ursa to? Possible boss kasi si Aphanish yung gumamit. So sa mga tropa natin dyan, bawal panoorin ulit ito. Bawal panoorin in-game. Zero ulit yung viewer. Ba't ganun problema yata sa kanila, no? So eto na nga po. Shoutout sa ating almost 14,000 viewers dyan na nag-aabang. Eto, hindi na to biruan Ito na yung favorite sa tournament, which is Team Russia. Kumbaga, pwede rin siyang boss sabihin na grand finals. Di ba? Parang ganun. Kung di nagka-anuan sa bracket. Pero ito na nga po. Kuya Nick, minsan lang ako babalimbing. Sa VP, please, TNC, galingan nyo. BP all the way ako, pero ngayon pusong Pilipino tayo. You know? Narakraka na ulit. Pag narinig nyo na yung rakraka na yan, alam nyo na. Ibig sabihin yan, ha? So, ang piniritan lang sa Virtus Pro dito, paring Mau ay si Sinowan. Ang pumalas sa kanya, si Afoni. Mamaya, meron ako sasabihin sa inyo na trivia about that one. Pero before that, we will continue. Kita mo naman yung tip, Sabi ng TNC, pre, alam ko, titriggering ka ng Virtus Pro. Kami na mag-tip sa'yo. Sabi. So, Armel Morphling teams on Lion. Tapos Oracle ni AU, Batrider ni Raven. Tapos Live Stealer naman ni Gabi. Samantala sa Russia naman, Support Nature's Prophet ni Solo, PA ni Ramses, Ursa ni Aphanish, Pangolier ni Nine Pasha at Earth Spirit ni Roger. Yan, Deep Work Spirit ni Sir Mike yan Yung Spirit ni Sir Mike, grabe ang binahe, no? Lahat ng ng expressway tinahak. Ay, tinatawanan ka na Eric. Si Kapitan.
Si Kapitan. Mamaya lalabas sa YouTube yun. Lalabas. Tama. Mamaya sa YouTube. I-edit na ni Axel. Naku, yari ka kay Axel mamaya. Pero yun nga, yung trivia natin dito before we start, si Afo Ninja po, yung original team niya, which is Gambit, kasali po sa Star Ladder Minor. Pero mas pinili niya po na maglaro dito kasi nandito yung cash eh. Yun nga, boss. Kumbaga, ang laban sa kabila, DPC. Oo. Eh, isang slot lang yung magkakaroon ng tagumpay ron, di ba? Regardless of what happened. So, mautak tong siya. Tapos kakapi mo ka Virtus Pro. So, parang sigurado ka na mag-top 2, top 3 doon, di ba? If ever. So, speaking of Star Ladder, ang update natin doon ay Gambit Esports, nasa playoffs. Versus Eternal Envy. Eternal Envy's group. Maganda rin yan, ha? So, ang nag-stand din naman sa kanya ron si FN. Yung dating Team Empire na carry. Yun nga, Ha? Pero yun nga, pinili niya pong sumama sa sure win kaysa dun sa isa lang yung chance ng manalo. Medyo foul yata yun, ha? Also, exposure din yan, boss. Kasi syempre, wala rin titingin dito sa Virtus. Eh, ang problema, exposure din naman yun sa Star Yun nga, Ladder. no? Minor yun, di ba? Pero bakit ka sumama rito? Anong reason? Di ba? Anong pinagkaiba? Actually, kung titignan, boss, kung in the long run, mas okay pa rin DPC points. Oo, DPC points pa rin. Pero parang sabi niya, yung chances dyan mababa. Yun nga. Dito na lang ako. Di ba? Parang ganun yung nangyari doon. So, eto na nga po. Back to the ball game. Sana wag lokohin. Wag topakin. Pero mid lane, Earth Spirit at saka Ursa versus Morphling at saka itong Lion ni Teams na maganda rin yung performance kahapon. Actually, isa yun, parang wala pa yata silang talo, boss. 6 games dun sa Lion. Ang ni Teams. gandang stun. So, makakatakas pa rito yung Morphling Fairy Fire, pre. There you go. And then first blood, binate lang. Napakagandang doon, no? Micro coming from Armel. Tsaka questionable play, boss. Kasi umatras na din yung Ursa Warrior. So, dapat nag-fallback na rin yung Earth Spirit after ng engagement. Tinatansya pa nila kung kakayanin, eh, no? May isa pala akong naisip, boss. What if manalo yung Gambit dun sa Star Ladder? Yun nga. Nasa team na yun. Nasa team na yun kung sasabihin nila na, inalisan mo kami during our low. So, hindi ka dapat sumali ng major kasi parang gano'n eh. Kumbaga ang awkward ng pagbabalik Oo. ni Afonage. Pero tignan natin, nasa kanila naman yan eh. Parang, ano yun, interesting situation. Interesting situation yun. Tsaka possible din kasi, boss, na nag-usap naman sila before yung mga tournaments. So, eto naman top lane, one-on-one. It's Bat Rider. Actually, hindi. Nandiyan pala yung Nature's Prophet. So, gusto niyang harasin yung farm dito nung Phantom Assassin pero binabox out siya ni Solo on Nature's Prophet. Kahapon sabi ko sa'yo, saglit lang ha. Kahapon pare, sabi ko sa'yo, hindi ako believe sa 5 na Nature's Prophet. Pero ngayon to 5 na Nature's Prophet to. Let's see kung paano yung ibang play na pwedeng gawin dito ni Solo. Kasi yung kay Duster, boss, more on space creating na siya, na hindi siya naikot. Oo. Kumbaga, zoning lang siya para lang makapag-farm yung carry niya. Pero tinapatak kasi sila ng tri-lane sa yung kahapon. Kaya medyo nahirapan. Pero dito kasi, at least, isa lang yung kalaban. Itong si Zolo. So, pwede niya ma-zone out yung Bat Rider. So, free farm both squad 4 free farm dito. Live Stealer, Ursa, Morphling, at saka yung Phantom Assassin. Mukhang sa execution magkakatalo to mamaya. In terms of team fight, boss, mas malakas nga actually yung sa Russia. Kasi more on peak of potential. Yun nandito sa TNC. Lalo't meron silang Bat Rider. So, as much as possible, gusto nila sana lang lumayo sa mga team fights. Pero, Ayan na nga, speaking of which, yung pull ng creep wave, okay na yan. Okay na sa akin yan. At least na-stuck niya yung, yung creep wave. And that will give him experience mamaya sa lane. Talking about Bat Rider na nahihirapan ngayon si Raven. 2-0 pa lang yung kanyang CS. at the same time, boss, if ever na i-gank ng Lion yung mid lane, kagaya naka-position siya, wala ng TP yung Earth Spirit. Pero mukhang po-position na agad siya doon. Pero ito, may sabi si Brian na, I think okay lang. WESG is the largest non-Valve event versus a minor event. WESG have more weight in it. Pero problem is, paano naman yung ibibigay mo na impression sa mga kakampi mo? Diba? So, you mean, ang tanong, after ba ng WESG, kukunin ka ng Virtus Pro? Hindi rin naman. Diba? So, babalik ka sa Gambit. It's either babalik ka ng Gambit or maghanap ka na naman ng bagong stock. Maghanap ka ng bagong stock is medyo out. Diba? Babalik ka ng Gambit. Ang tanong, papanigan ka ba ulit ng mga kakampi mo? Diba? Yun eh. At saka karamihan, boss, ng teams, wala sila masyado ng pake sa prize money. More on sa kung paano sila makakapunta sa TI. Kasi yun talaga yung pangarap ng karamihan ng players. Sabi nga nung utol ko rito, yung utol ko yung nakapansin actually, na yun nga eh. Sabi ng utol ko, parang gusto na mag-retiro daw ni Afonage. So one time, big time, tapos may pera na siya. Yun nga. Pero let's see. Eto na nga po.
Si AU, hinaharas dito. Medyo naligaw ng lugar si AU doon. Ito yung Nature's Prophet. Libreng kill yata to. On the side of Virtus Pro, Roger getting that kill. Pero kailangan mag-ingat ng PA boss kasi nakaposition yung Lion sa top lane. And ito naman si Afoninge. Kita mo, pangalan pa siya, Gambit talaga yun. Di ba? At least may representation naman. Sabi niya sa manager siguro, pre, gusto mo ba marami tayong mileage lang ng tournament? Doon ako sa kabila lalaro. Grabe naman yung pinaghirapan yung practice ng tatlong buwan, 2 buwan. Tapos nung nakuha nyo ng slot, biglang hindi pala kayo kumpleto. Tapos pinag-practice mo na lang kami kasama si FN. Kung titignan boss, parang same feeling nung sa OG. Biglang iniwan. Oh. Feeling. Pero Si Sir Mike, laging gano'n, iniiwan lagi si Sir Mike. Ayun lang. Ewan ko ba rito, di pa tuloy, madrama na. Pero ayan, ano yung Firefly, di pa tumama yung Earth Spirit dito, and sinusunog niya si Ramses, pero ang problema, may Magic Wand. And buhay pa yung Phantom Assassin, AU na delikado pa rito, hindi pa nakuha yung stack ng creeps. So naging masama yun para kay Raven. Maganda yung plano niya. Ang problema, nandun yung dalawang support, may Magic Wand pa yung Phantom Assassin, no? tsaka malakas kasi boss yung Earth Spirit sa counter initiation. Kasi yung mga ganong engagement, once na ma-prevent nila yung paglapit ng Batrider, hindi na siya makakapag-damage. Ito naman si Lifestealer, hinahabol si Nine Pasha, magkaka-swashbuckle in 4 seconds. Aabot ba? Hindi. And namatay doon si Pasha. Good thing naman boss na maganda yung performance ni Gabi kasi yun nga, kasi no sa mga last games nila, si Gabi din yung nagpo-provide ng tempo once na nagkaroon na siya ng items. Pero matagal yan ha. Matagal yung item niyan. Okay. Lifestealer yan. Hindi yan katulad ng mga Phantom Assassin may Battle Fury. Okay na kagad, no? Actually parang mag-all-in sila boss kay Batrider pagdating sa early game kasi dalawang heroes pa nila magpa-farm. Farm oh. Kasi kanina may nakita ko, Team Ukraine versus King Gaming. Nag-Lifestealer sila. Binugbog yung Lifestealer. 25 minutes na wala pa rin Maida. Radiance. Actually sobrang ganda kasi nung Razor pickup nung King Gaming doon. In-expect ko kasi mga vengeful. Razor Bane eh. So parang grip, no? wala masyadong magiging impact talaga si no one. Hina 2 games na ano yun, boss, na Razor. Mahina daw volume natin talaga. Hello. Mahina daw yung volume natin. Refresh mo lang, pre, yung tenga mo. Hindi, biro lang. Pa-shoutout naman, birthday ko po ngayon, Junwords TV. Shoutouts po sa inyo dyan, mga sir, ha? Happy birthday. Magandang, tingnan mo yung farm. Net worth. Yun nga, boss. So, dalawang heroes ng TNC na sa top ng net worth. And yung Ursa, surprisingly, na-neutralize siya ni Morphling sa may mid lane. Si Aponinji, no? Yeah, boss. Possible din boss na yung item choice ni Armel mamaya medyo pupunta sa early game. Kasi yun nga, hindi siya pwedeng mag-farm ng sobrang tagal dahil magpa-farm din naman itong si Gabi. Pero since nauuna na si Gabi dito, mas mapapabilis naman yung pagdulong niya. So hindi naman ganun katagal yung tatangkihin ni Armel. So nag-send sa atin ng Coke si WESG Finals 2018. Kita mo naman yan. Shoutout sa inyo dyan ha mga sir sa Esports Arena. Nanonood ng live. So, sana tunay, boss. Ano sana tunay? Sana tunay na Coke. Hindi, may Starbucks na ako. Pero ayan, si Firefly Lords, Batrider, naharas na naman dito. Yung Firefly niya won't be enough. And Stifling Dagger ni Ramses will be killing him once again. Pangilan din na ng Batrider yung pangatlo? Pangalawa. Pangalawa pa lang. Esports Center, yan. Batrider. Nahihirapan so far sa lane. Yung net worth niya, angat naman, pero hindi ito yung ideal na start for Batrider na gugustuhin mo. Kasi siya dapat po yung nagpo-provide ng tempo eh. So, as much as possible, early Blink Dagger sana or drums. Pero ngayon, mukhang siya yung hahabol. Tapos, ayan na nga, may bote pa to si, si Pangolier. Fortune's End. Tama kulit lang. Kuya Nick, wala bang Arcana dyan? Parang finals na eh. Oh. O sige, maglagay ka dyan ng share. So, buti, niremind ako ng isa nun na maglagay ka dyan ng share, mga sir. You can share our stream. Lalabas dyan mamaya and magkakaroon ng random Arcana kung sino man yung sharer na mapipili. Okay? Again, 19,000, 20,000 kayo nanonood dyan. Hindi ko kayo kayang bigyan lahat ng Arcana. Okay? Hindi ko kayo kayang bigyan lahat ng Arcana. So, what we can do is randomize it. Ha? So, yan ang...
Gulo mo naman. Eto na nga po. Inaabol na yung Pangolier and then Rolling Thunder ginamit para ma-disable yung Fortune's End. Pero wala siyang TV, boss. Muntikan pa ron. Pero at least na-save niya yung buhay niya. Yeah. 10. May SB ka na pala, pa-SB sana ako. Hindi, wag na, okay na. Sa akin na lang din. Sila Eric na lang. Sila Eric na lang. Si Sir Mike. Katabi ko si Sir Mike. Ito yung live stealer. Meron na siyang Midas. Pwesto niya dapat yung bounty ron. Pero sinipa siya no? Pero 2 for 2 lang naman. Uy, may sipa pala yung May sipa pala yung Earth Spirit. Sipa, boss? Oo. Yung first kill po. Oo, di ko kasi nakita kapon sa Sir Mike. Nagtataka ako. Naano ako na. De, next na Sir Mike Days, abangan mo yung part 2. Steady ka lang dyan, sa bata ako. So, kami nakasali kagabi mo. Puno na rin eh. 军团正在扫描。 Andito si Sir Mike, mga sir. So yung network ng live stealer, tuloy-tuloy lang. Pero mamaya, pag nag-Battle Fury to, kumbaga mag-accelerate din yung farm nito, no? Tsaka kayang labanan ng PA boss yung life stealer. Pwede siya makipag one-on-one mamaya. Pero ang maganda kasi boss dito sa sa TNC, dalawa naman yung course nila nalalaban. Kasi si Ursa medyo mahihirapan din siya mamaya. Pwede siyang makite. Uy, kikrit! Ay, swerte! Napakasay. Ayos. Buti di namatay yung Batrider doon. Pero yun ako natutuwa ako sa mga tropa nandito sa chat ng Nemo Nung pinaliwanagan ko sila, wala nang maraming nanganganswer, no? So, shoutout sa inyo mga sir. Gusto ko yung ganyan. Kung may time na mag-enjoy, mag-i-enjoy tayo, wag kayo mag-enjoy. Ha? Eto na nga po, 3 and 5. Mid lane Armel. Ang first item niya is going to be the drums. Para Panglaban. Kumbaga, kagaya sinabi ko kanina, para din maka-early team fight siya. Kasi magpo-farm pa si Raven, si Gabi. Oo. And si Raven kasi kailangan pa niya rin humabol kasi nahihirapan siya early. So si Morphling ngayon, yung gagawa ng paraan para makapag-team fight sila na mas maaga. Kayang lumaban. Kumbaga kaya. Kung sakaling ayaw niya naman lumaban ng maaga, okay lang din, di ba? Para makapag-farm yung live stealer namin. So ayan na nga po. Kasi ang mangyayari naman yan, boss, once naman na nag-online na yung live stealer, pwedeng si Morphling naman yung mag-farm ng kaunti. Para din magsabay na sila mamaya. Basta makuha lang yung Radiance. Palitan lang. Palitan lang. Yun lang. Na-silence itong Lion and Dalakado, hinahabol siya ngayon. Yun lang, namatay yung Lion doon. Sa kanila, no? Sa kanila mga sir, sa kanila po yan, kaya nawala yung in-game sound, ha? Hindi po sa amin yan. And eto pa, yung Oracle, nasundan pa, dalawa napatay on the side of TNC side. Nag-rotate na yung Ursa, pati Nature's Prophet. Yun talaga yung Nature's Prophet. Yung early kite na pwede niyang gawin. Grabe naman to, okay naman kanina, tapos biglang mawawala bigla, no? May gumagalaw siguro dun. Kaya ito, ang payo ko sa inyo mga sir, kung nasa trabaho kayo, huwag niyo pupuntahin muna yung mga baby niyo pag may mga big day, ha? Napapakialaman minsan eh. Nak, huwag mo munang galawin yan. Uy, yun na, Finger, yung Phantom Assassin. And now, eto pa. Magandang kill to for TNC. There you go. Napigilan mo ni Agre yung pagpasok ng Battle Fury. And nakakuha ka pa ng libreng kill sa Batrider, which is kailangan ng XP at ng Blink Dagger. Ha? And sila yun din, boss. Kasi yun nga, kailangan din niya ng early item para makite din niya mamaya yung mga course. Itong Team Russia. Delikado yata, pero may rage out. Okay na daw yung in-game. Ba't gano'n nawawala, no? Baka tinanggal na, boss, yung... Hindi, sinita na siguro. Yung music nila, nagkasabay lang ng tanggal. Okay. Akala ko, sabi, Nak, huwag mong pakailaman yan. PC yan ng tournament. Naglaro bigla. Mag-google dapat, mag-YouTube dapat eh. Pero eto na nga po, top lane Armel, gusto nila pumush. Nakakuha sila ng kill sa taas kanina. Ang nakikita kong problem, boss, ng PA mamaya, yung kiting potential coming from TNC. Kasi meron silang Oracle, yung meron siyang Disarm, meron din siyang Ultimate, tapos yung Batrider and Lion din. At the same time, pwede rin kumopya ng Earth Spirit yung Morphling. Ang pinaka-ine-expect ko dito mamaya is yung pick-off ng Batrider follow up by burst ng Lion. Kasi pag nag-4v5, medyo nasa alanganin yung Team Russia, no? Miss you, Boss Nico. Shoutouts kay Kasahari, pati mga tropang Sacramento dyan. Sacramento, USA. Marami nanonood outside the country, yung mga OFW natin. Shoutouts sa inyo, mapa Nemo man o YouTube. Magandang araw po sa inyo, ha? And keep
keep on grinding lang dyan sa ibang bansa, ha? Kami nang bahala rin sa inyo. Pero yan, nakaramdam ba sila ng Roshan? Na mga sir, sana maramdaman nung mabilis tong Roshan na to. Ay, nag-ward. Pero wala pang... Bat Rider. Na yung layo, nakita na stun. Ayan, na-stun yung dalawa pero wala siyang kasama rito. And yung layon, sinolo yung damage. Lifestealer on the way. Di pa namamatay yung Roshan. And there you go, Aegis. Na kay Armel. Napatay ng waveform yung Gambit. Ayun lang. And now, eto na po. Yung TNC, yung Morphling nagmo-morph to strength. And Bat Rider ang target. And then Firefly sinusunog isa-isa. Eto pa. Sino pa yung inahabol mga sir? Yung Ramses Phantom Assassin. Si Solo aalis. Natulak. And now, 4 na matay. Hindi pa tapos. Eto na yung panlima pero naka-rolling boulder out. Sinusundan pa rin. TP out. Normal. Uy, yun lang. Abnormal. 9 and 9. Muntikan pa yung first 10 kills doon. Pero ang gandang turn around coming from TNC, no? Tsaka props boss kay Teams kasi yung tapang niya sa unahan. So baga, pinapop niya na agad yung Rolling Thunder nung Pangolier. At dahil doon, hindi na naging effective yung Pangolier after nung duration. So, kumbaga out na lang talaga siya, no? Out na lang magagawa niya ron. Yung Morphling at saka si Lifestealer, kahit na silence actually si Lifestealer, hindi na sila natakot, laban na sila ng laban hanggang sa napatay din agad nila yung mga cores. Nakataya ako sa TNC rito eh. Isang panalo TNC. Tiwala lang mga sir. Ako di ako nawawala ng tiwala. Nakataya ka rin? 2-0 TNC? Puta grabe tiwala mo. Puta grabe. Wala akong masabi sa tiwala ni Eric 2-0 pero ito si Ayun ako first 10 kills yata. Ay hindi, ito na. Sa Nature's Prophet nakuha pa nga ng TNC yung first 10 kills. And now, masaya ang mga tropang Pinoy na Betlord. First 10 kills nakuha ng TNC. Mahusay. Tapos based naman sa performance nila, tingin ko kaya naman nila 2-0. Oo. Kasi alam naman nila din kung paano sila tinalo ng Team Russia last time. Tsaka kulang din naman to kahit paano. Po. Diba? Again, pag ginagawa mo to para sa pera, may mali. Shoutouts ka pala kay Apo Ninji. Tingnan mo yung farm nyo, sobrang babaw. Umangat na yung farm ng Bat Rider. Napakahusay coming from na TNC, ha? Kumbaga boss, nakakatakot na maging motivation yung money eh. Iba yung magiging utak. Iba yung performance mo, no? Yung mindset mo iba. And eto na nga po, meron silang ward pero problema naka-smoke. Auto-de-ward muna tayo dyan. Yung Bat Rider, nakakita na naman si Solo. And now Solo, mahuhuli, libre kill. Ba't kay Teams? Pwede naman kay Armel yun ha. Sure na yun, di ba? Pero pwede rin kasi boss, pakuhain na ng dagger. Stock na kaya kay dagger. Tama. Para hindi lang po si Raven yung magiging initiator. Mamaya. Tama. Pero mag-eater lang siya. Eater dagger talaga yan. Yung layo nung ano niya, nung impale niya, yung earth spike niya. Ay, yung may talent din. Stock damage ng finger, yun na nga. So, 11 and 9 Mary. Uy, paganda ang balita rito. 17 minutes. Paganda ang balita. 17 minutes, Radiance at saka Midas para dito kay Gabi. And eto namang si Raven. Yung farm niya, 6.3k na pang-4 sa network above Ursa and yung Pangolier. Yung Ursa boss, medyo nahihirapan. Actually, Midas pa lang yung item niya dito eh. So, eto na nga po. Boss, pa-shoutout naman sa kasama kong may sakit watching from Doha, Qatar. Ano pangalan, pre? Pinapa-shoutout mo, anong pangalan nun? Pati pangalan mo, hindi mo sinabi, di ba? Number. Boss, yung nanalo kagabi ng Arcana, number yung pangalan. Kahapon, number yung Arcana, number yung pangalan. Pero speak of nanalo, 1 minute 29 seconds bago may manalo sa Arcana natin. So, be sure na makapag-participate kayo dyan. And yung stock, grabe naman yung stock na yun. Pero sino pang clear nila? Morphling lang talaga. More on levels din naman boss ng support. Kaya rin sila nandiyan. Para makahabol din sila sa levels. And yung viewers natin na 24,000 na. Napakarami na. Kahit na Sunday afternoon. Mga hindi lumabas para sa TNC, no? Family day boss. Kasama na yung family pa nanonood. Baka naman lumabas sila pero yung cellphone nila nakatutok pa sa TNC. Pwede rin, di ba? Alam ko nakamute yan. Gusto niya lang panoorin minsan kasi nasa labas kayo. So, kahit na ganyan. Okay. Baka makita nila eh. Ibig sabihin ng shoutout sa inyo ha. Shoutout ikaw. Nanonood. Shoutout sa'yo. Ganun mag-shoutout pagka nakamute yung audio ha. Dapat mas meron tayo yung kagaya sa Sunday Mass. Yung may naga sa gilid. Tama nga. Yan ha.
shout out. Okay. Eto na. Tier 3 tower kukunin. Eto na si Solo na naman. Nahuli. Uy, may push. Hindi, si Ayo nag-post. Walang daya ron. Walang daya. PC yang daw, PC yang. Nagang din yung PC. Ayan na, G na daw, GG. And eto na nga po, kukunin na. Si Solo. Wala nang chance yan, malayo yung Phantom Assassin eh. And Armel, mega kill. Tier 3 tower, kinukuha na ang nanalo, si Juriel. Landayan, congratulations pare, nanalo ka ng bagong Arcana. Pero ito, tier 3 tower, tinutuloy-tuloy, may Aegis pa yung Morphling and they will get it mga sir. Let's see kung paano sasagot yung Team Russia. Si Juriel, nanalo ako. Sabi ni Juriel, Landayan, pre, ikaw yun. PM ka ng pera natin, ng admin natin, kung paano mo makukuha. Check mo yung inbox mo. After 2 years, makukuha mo ni Arcana. Biro lang. Pero at the moment kasi mas hindi pa kaya lumaban ng Russia dahil din sa Radiance coming from Gabi. At saka once kasi na mag-Battle Fury ka, you're aiming to farm. Diba alam din ng TNC yun mga sir. Kaya ayan. So, hindi pa rin nga siya boss mag-BKB going for pa rin siya dito, Desolator. And kita mo pre 20 minutes net worth 9K in favor of TNC. Napakahusay niyan. And yung farm kanina ni Raven na nahihirapan siya sa taas, pinatay siya 2 beses, tama? Apo. Actually, it's because of him nag-overextend siya di ba? So, ngayon, nagiging okay na. Both course boss ng Team Russia, kailangan pa nila ng BKB para nga ma-prevent yung mischance ng Radiance. Kasi yun talaga yung pinaka-problem at the moment. Also, yung control din syempre, coming from TNC. Kasi, paano ka papatay ng Morphling with Lion and Oracle backing him up? Mamorp lang niya, no? Pa-shoutout Kuya Nick, 300 pa lang viewers mo, nanonood na ako. Shoutout. Sana all, no? Sana all. Again, mga sir, ang panata natin, panata ng Dota player, support good Dota. Regardless kung TNC or hindi yung lumalaro, basta alam nyong makakapanood kayo ng wonderful Dota, panoorin at supportahan natin. Okay? So, ayan na. Speaking of which, ang next tournament natin is going to be Stockholm Major. Fnatic, Mineski, Secret Liquid, nandoon. Abangan nyo yan next week. Eto na yung laso. Earth Spirit and another kill para kay Armel. Unstoppable para sa kanyang Morphling. Nagaya niya pa yung Earth Spirit. Kita mo naman yun, no? Boom! Kala ko, kinabahan ako ron, Kailangan pa actually boss antayin ng Team Russia yung Spirit Vessel nitong si Earth Spirit. Para din malabanan nila yung Morphling. At tsaka po yung combo dun sa Oracle para hindi mag-heal kahit naka-false promise. So maga hindi lang siya madidil ng dami. And now, shrine muna. Safety muna. Para sa mga tropa natin dito. Sabi ko nga kay Kuku. Pabalik na doon si Kuku ngayon Nasa airport na kanina Galing Boracay. Ku, paturo ka na sa akin mag-coach. Biro lang. Sa tingin ko masaya rin si Kuku, no? Masaya rin si Kuku para dito. Kaya lang medyo awkward, boss, if ever. Kasi syempre, maganda yung performance nung wala siya. Hindi naman. Kumbaga, tanggap naman nila yan. Kung mag-i-stand ka, alam mo naman na dalawa yan. It's either maganda yung magiging mangyayari or pangit yung magiging mangyayari. Dapat ready ka to accept both. Diba? Yun po yun ha. Dapat talaga ako yung coach ng TNC. Dapat marunong ako mang sales talk Pero, uy, sinumchub. Nasa-silence pa. Nakamalas-malasang gold tap naman. False promise. Okay. And ayan na nga po. Lalaban na yung TNC pero yung Oracle, mamamatay. Apo Ninja naman. Balik ng Gambit. And si Ramses dito nadamay pa na finger sa likod. And eto pa. Yung Nature's Prophet did fall and GG. Mamaya, sasabihin, pagka nangyari ulit yun. Pag nangyari ulit yun, Kumbaga, yun yung mga play boss ng Team Russia na talagang, kailangan kasi nilang gumawa ng play Kung mapapatay kasi nila si Lifestealer, pwede nilang mapatagal pa yung pagpupush ng TNC. Pero since nakaposition din si Oracle at si Batrider, nakabawi kagad yung TNC. Yun yung naging problem. Next na tournament ng TNC, dapat meron tayong meron tayong segment dito. Ayun ang ayos play ni Armel, no? And that is brought to you by Armel. Ayos play of the game, no? Ayos. Tapos merong sa dulong sounds na ayos ni Armel. Putik. Maganda yun Sige, next time gagawin namin yun. Pwede rin ba tayo boss maglagay ng Ng ng
kumbaga, kung kailan yung next na match ng TNC. Kahit Oo, pwede. Yun nga yung gusto ko eh. Ewan ko ba sa mga production natin? gagawa tayo. Ewan ko ba kay Eric? Ako din Puro yun eh. puro pulang si Eric. Diyos ko. Ako rin gagawa Oo. nun, boss eh. So, next tournament meron tayong Ayos Play of the Game. Coming from Armel. That's sponsor ni Armel yan. Tsaka may, boss, may anime. Tapos yun, meron ding yun lang play, yun lang, di ba? Yun lang, tumanga, parang gano'n. So, Ayos Play, tsaka yung yun lang. Sige, sige. Gagawin natin yan, ha? Ha? Ano? Meron pa, bidahan mo, yan. Bidahan. Yung bidahan mo naman, para sa mga chat naman yan. Para mailabas nila yung hinanaing nila ng legal. Yan. Para di sila magmumukhang Pinoys. Yun ba, boss, yung may natawag? Hindi, natawag. Kumbaga, ipapakita na namin yung chat dito, babasahin namin, tapos magkakaroon ng overlay, bidahan mo. Ang Okay. pagbibida rito ni John Mark, bobo kasi ng gano'n. Para hindi sila magmumukhang Pinoys, ha? Ibig sabihin, kaya nagaganyan kasi may segment kami, bidahan mo. Okay? Kami na bahala sa inyo para di tayo mapahiya. Kumbaga parang trash talk on. Trash talk on, gano'n. Mga sir, ha? So, eto na nga po. Okay, mag-alala, gagawin namin yan sa mga 5 years from now, pagka hindi na tinamad si Eric. Eto nga po, tuloy-tuloy tayo rito. And shoutout sa lahat na nanonood dyan, mga sir. Pero eto na, si Armel, naku, wala na Aegis to, na-silence. Binangga, naka-silence pa, binangga na naman. Baka mamatay, sabi rito. And now, eto po, nalaso. Ramses, baka naman may BKB kayo na. False promise sa sarili. Buyback kay Phantom Assassin. Buhay pa si Ayu, hinahabol siya ng Ursa and Ursa will be killing him. So Oracle in exchange for a Phantom Assassin with buyback. And Lion, hinahabol din ng Ursa. Sa likod naman, minamicro si Solo. Pero still makakatakas dyan yung dalawang support. Vessel nandyan na. And yung Rage dodging, yung pasok dun ng Earth Spirit. Eto na yung Morphling. And Ursa goes down, live stealer ang kapalit. Tuloy-tuloy yung engagement natin. Si Armel, nasa gitna. Blink strike out. Nag-buyback na po yung Phantom Assassin. And Phantom Assassin, pininger na naman. Hindi pa tapos si Armel. Monster kill para kay Armel. Killing Pangolier. Game number 1 in favor of TNC. 25 minutes. Paring Mau. Medyo naging sloppy yung performance dito ng Russia, boss. Actually, kung titignan natin, early game lagi. Once na makapitalize ng TNC yung early game nila, kaya na nakagit ni Snowball. Medyo napahingang malalim si ron, ha? Si Solo, di niya na pinapansin, no? Huwag mo nga munang kausapin. Huwag mo nga muna akong kausapin. Yung kabila naman, kailangan compose pa rin yan, ha? Compose. Check mo, baka may in-install sa PC. Mahirap na, ha? Uy, may pera sa Starbucks doon? Ano yan? Starbucks, kape nga, kape. Saging dapat, pre, saging! Oo, sinicheck pa. Ano yan? Baka daw may laman na. Nagsususpecha pa yun, ha? Starbucks, no? Okay lang. Naka-Starbucks din naman ako. Mga TNC toast tayo, toast, ha? So, game number 1. Nanalo na yung bet ko. Yun nga, Ay! Thank you, TNC. Shoutout sa inyo. Pala nag-2-0 TNC ako rito, no? Times ilan yung mo? Pengi ako dun, ha? Kokotongan kita, loko. Kokotongan kita ron, ha? Pa-Jollibee. Pa-Jollibee mamaya. Sabi niya, boss, malilibre siya dati. Hanggang ngayon, wala eh. Hanggang alam mo, gusto mo nagkaparinig pa si Mau eh. Mga sir, yun na nga, game 1. Sobrang okay yung nangyari doon. Sino sa tingin mo yung MVP of that game? Actually, boss, para sa akin, yung dalawang supports pa din eh. Okay. Yung tempo na pinaprovide nila. Although, maganda kasi yung performance ng buong team. Oo. Pero kung makikita kasi natin, mayroon silang kanya-kanyang highlights. Yun. Pero para sa akin kasi, yun, dalawang supports. Sige. Ayan na nga. Maganda yung galawan nila, no? Po. Mga sir, eto po yan, ha. Pag nanalo po yung TNC rito, sigurado na po sila sa top 2. Kung mananalo, which is 200,000. And 200,000 is 10 million. 10 million pesos. Sobrang laki nun, million na. Makakapagpa-franchise na naman tayo ng ano dyan. Uy! Kay, Shara, liga rito. Boss. Liga rito. Dito ka sa kita. Dito ka. Kakarating mo lang. Ano masasabi mo sa laro? Alam mo na, shoutcaster. Anong masasabi mo sa laro? Napanood mo ba? Oo. Habang nagsataan ka? Lakas nila, no? Lakas to. Ready ka na mag-coach. Ayan na. Ba't ang ganda ng laro ng TNC ngayon? Wala, Ang suwabe. solid. Ha? Solid. Solid sila? Oo. Ano yung honeymoon stage? Ano no? Honeymoon stage. Honeymoon stage. Pero sasabog din. Di ko alam.
Nasa kanila na yan, nasa kanila Ano na. muna, champion muna nila. Pero tingin mo mag-champion, kaya naman. Ano, sure na makakaano sila sa Russia eh. Tapos yung Zakin, match ata sila. Parehong Malakas aggressive. yun eh. Yun yung major na ano ng China, di ba? Yung Kin Gaming. Oo, parang yun yung kahit Panlaban nila. Ayun yung panlaban talaga nila. Kasi yung sa ngayon, dugi talaga sa Pero may tanong ako, bago ka ano rito Kunyari naglalaro sa China, ang kalaban mo Chinese. Ah, May pressure ba yun? wala. Wala. Parang normal lang. Wala. Normal lang. Okay. Salamat kay Kuku. Tinawag na siya ng tadhana rito. Hindi. May gana na siya. Shoutouts nga pala kay Kuku. Thank you for dropping by. Kita mo yun? Ang tawag doon, ano ba yun? Augmented reality. Ang tawag doon, augmented reality ni Kuku. Dito nyo lang po makikita yan. Instant interview. Dito nyo lang po makikita yan sa Lupon, mga sir. Wala po talaga si Kuku na sa may airport pa ngayon. Pero gumawa kami ng AR para sa inyo. Hologram lang. Hologram lang yun, mga sir. Production value, no? Production value. Nagustuhan nyo ba yun, mga sir? So, kung nagustuhan nyo yun, stay there. Hindi pa tapos ang laban. Katulad nga sabi ni Kuku, kung kaya ba nila yung Virtus Pro, malalaman natin sa next game yan. Pero first game, nakakuha na nila. Okay? So, stay there. Huwag nyo na i-close yan. Game number 2 sa pagbalik namin dito sa Nemo TV/Lupon WC coverage ng WESG 2018. Stay there. We'll be right back.